Magandang gabi po sa inyo lahat, mga ginigiliw nating taga-subaybay, manonood sa iba-ibang panig ng mundo. Ay hindi po sa mga kaibigan natin dyan, mga kapatiran, si Chapel of Worship, na yung mga kapatiran ko sa dyan sa may Parkstone, at dito rin sa may Labak, ganyan din po sa Ternate. Nandito po kami ngayon sa aming pamamahay, sa San Juan, at kami ngayon ay dadako ngayon sa aming discipleship session 2. At meron tayong bisita ngayon. Dito yung mga kaibigan natin. Si Brother Chris. Kilala nyo naman si Brother Chris. Yan. Sa kanyang kaibigan na si Ma'am Sister Jane. Okay. Sister Jane po. Okay po. Ngayon, brother at sister, paumpisahan natin ito sa panalangin. Tayo manalangin. Ipapormal natin ito sa panalangin. Bago kaawit lang tayo ng isang awit, then magpo-proceed na tayo sa pag-aaral ng pangalawang pag-aaral. Okay? Tayo manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka po namin sa buhay na ito na aming karanasan po ang hirap sa buhay. Naranasan po namin nakaginhawaan sa buhay, nakakain po kami 3 beses sa araw. At tunay nga po na may mga trabaho kayong binibigay sa amin. At tunay nga po na, Ama, na hindi nyo kami pinababayaan, kaya kami narito hanggang ngayon. Ama, dinadalangin po namin ang discipleship program na ito para sa mga nagnanais po, sina Sister Jane at kapatid na Christopher, na gusto nilang malaman ang kahulugan ng pagiging Kristiyano at ang pagiging kabilang sa samahan o tatawag nating Ecclesia. Hinihiling ko po sa inyo ang kaliwanagan ng pag-iisip, ang banal na Espiritu, na unang-una patawarin kami sa aming mga hindi nagawang tama sa inyong harapan. Alam namin na may mga mali kami sa buhay namin na hindi namin alam yung iba. Hindi po nalalaman namin. Kami po ay bigyan nyo po ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakamaling ito. Nawa po ay sa pamuhay namin ang aral namin marinig at tulungan nyo po kami. Ito po ang hiling at pagsamo namin na may kalakip na pagsamba sa inyo. Dakilang pangalan nyo. Amen at amen. Kaya magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po, aawit lang tayo ng isang awit. Alam mo, Sister Jane, kasama to sa pagiging Kristiyano. Kahit may problema na. Masarap nga mag-worship pag may problema eh. Bakit mapapaiyak ka kasi? Bakit ka mapapaiyak? Makaka-relate ka eh. Pero mo, buhay ang Diyos. Yung gipit na gipit ka, bigla ka nagkaroon. Nagkaroon ka ng kalutasan sa problema mo. Kaysa yung naging hawa ka, wala kang problema. Minsan nakakalimutan mo ng may Diyos pala. Ngayon, tingin tayo na isang kahit Tagalog na awit na kung hindi nyo alam, makinig lang kayo, no? O kaya naman, pwede kayong sumabay na lang kung alam nyo. Teka po. Hanap po tayo sa ano ng kanta po. Ito po, kay Buti-Buti. Alam niyo yung mga awiting ito. May mga bago na-compose yan. Parang tayo, may mga karanasan sa buhay din na dinadala na i-compose nila itong mga awit na to. Dahil sa bigat ng problema nila, nagawa nilang kantahin itong, na i-compose nila to. Ito na lang. Commercial po po. Purihin natin ang Panginoon.
Kaibuti-buti mo, Panginoon. Mga manonood, sabayan niyo po kami sa pagkanta ng pagpuri sa Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yeah, sa bawat araw. Walang po yung kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Later, malalaman niyo yung katang yan. Pag lagi niyo kinakanta. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Okay po, nawa po ay natuwa ang Panginoon. Alam nyo, kahit di tayo kagandahan ng boses, kung totoo tayo sa sarili natin, sa puso natin, ang pagandang awitin, melodya sa Panginoon nyo. Alam nyo, ang isang makasalanan, pag nagbalik loob sa Panginoon, napatuwan-tuwa ang Panginoon. Nagkagala ka na maangin sa Kanya. Pag ang isang makasalanan, dati kang masama, suwail kang anak, di ba, magulang ka. Ang ano mo is, yung anak mo naging suwail.
Pag yung suwail mong anak nagbagong buhay naging mabuting anak di ba tuwan-tuwa tayo mga magulang. Ganyan din po ang Ama natin na sa langit. Matutuwa siya sa atin kapag ang buhay natin ito, napahiram niya lang naman sa atin, nagbabalik loob tayo sa Kanya. Ibig sabihin, nagbibigay tayo ng talagang sinosurrender natin yung buhay natin sa God. Ang gusto niya kasi yung kusang loob po. Ngayon, itong librong ito kasi yung pinagkukunan ko. Marami talaga akong mga textbook dyan na biruin nyo sa dami niya, no? Bukod pa sa sarili kong insight na knowledge. Kasi itong mga nauna sa ating Kristiyano ngayon, isinishare ko lang po yung, ito, discipleship. Meron itong 31 lessons na gusto kong i-impart kay Kuya Chris. Pati ikaw siguro, mga kasama sa kanya sa journey. Then later on, kung kayo decided, if you are decided, I can do a kind of ceremony na tinatawag natin baptism, na kung saan yun ang simbolo ng pagsunod nyo. Ngayon, binabautismo lang naman niya, kung makikita ng mga kapatiran na talaga kayo ay kabilang na sa kapatiran. Kasi pag nasunod ka, ibig sabihin, tanda ng pagsunod yun. Babautismohan kita sa tubig, ilulubog ka, at pagkaahon mo, simbolo yun na ikaw ay sumusunod na kay Kristo. Kagaya ni Kristo na living, muling nabuhay, hanggang ngayon buhay pa ang Panginoon. Yun ang kaiba niya sa ibang reliyon Hanggang ngayon buhay pa ang Panginoon. Hanggang ngayon umiiral siya. Bakit? Nakakausap nga namin sa panalangin Nakakausap nga namin hanggang ngayon sa bubuhay na buhay ang Panginoon sa amin ngayon Ngayon, ang una rin tinalakay Kuya Chris, sa una nating pag-aaral ay patungkol sa discipleship natin, ay patungkol sa ano ang pagiging Kristiyano. Naintindihan niyo, Chris? Yung bigyan ko yung insight doon na hindi ibig sabihin, Katoliko, born again, or kahit ano ka pang sekta ng Kristiyano tayo para parehas. Nabasa ko naman sa inyo, Kuya Chris, may tinatawag din sa Biblia ang anak ng demonyo. Anak ng Diablo. Bakit? Pag tinatawag na anak ng Diablo, ang kalooban ng inyong amang demonyo, ang inyong sinusunod. Ano yun? Pagpatay, pagsisinungaling, pagnanakaw, ano yun yung kasamaan sa mundo? Ginagawa nyo. Yung kung anong pagnanais ng inyong amang demonyo, yun ang inyong ninanais. Ibig sabihin, hindi kayo anak ng Diyos. Kristiyano ba yun? Hindi kayo Kristiyano. Ngayon, kapag kayo Kristiyano, naging tagasunod ka ni Yesu Kristo sa makatawid, may lilipat ka na sa kaliwanagan. Nasa kadiliman ka, basahan ka, marumi ka, aalagaan ka ngayon ng Diyos. Ibig sabihin, dahil lang sa habag, biyaya, hindi ka para magmalaki o magyabang. Naawa lang ang Diyos sa iyo Kaya kung naawa Diyos sa iyo, maawa ka rin sa ibang tao. Ayaw, gusto mo, ikaw lang malita sa langit. Kailangan, pati sila, madamay mo sa buhay na walang hanggan, sa pamagitan ng ginagawa natin, Bible sharing. Nandiyan ang ating mga kasama, ang dating kong hepe, si Sir Ches Borlonga, nanonood. Aking kasamahan sa trabaho. Salamat po sa suporta. Gayon din po sa mga kaibigan natin sa Facebook, mga kasamahan ko dati sa simbahan. Nanonood po sila. Alam nyo, iba kasi ang panahon natin ngayon. Kung noon, ginagawa ko sa mga kaskwela ko ng araw, ginagawa ko sa katrabaho ko ng araw, wala pa mga ganitong live noon Ang dami ko nang ginawang mga sharing noon, na alam nyo, ang daming bunga. Ang dami na po naging Kristiyano sa pamamagitan ng buhay ko, na hindi ko naman, Lord, ba't ako binipili yung mangaral na mangaral? Yung isa kong uncle, alam nyo ba, may uncle ako na nasirang ko ng konting word of God lang sa testimony. Hindi ko alam, naging Kristiyano na rin. Isang beses ko na nakausap niya, Kuya Chris. How about you? Ilang beses pa kita Di ba? Ilang beses. Tigas sa ulo talaga. Tigas sa ulo. Hindi, ibig sabihin ko, may sinasabi ang Panginoong Yesus sa Biblia, may mga matigas na puso. May hinasikan ng salita ng Diyos na lupa, mataba, namunga agad. Meron matigas. Meron makinain ng ibon. Ibig sabihin, maraming pagsubok. Sa batuhan, tumubo agad. Di ba nababasa mo naman, Kuya Chris? Pinababasa ko sa kanya yung aklat ni Mateo, aklat ni Juan, New Testament. Pinababasa ko sa kanya yung mga aklat na yon. Pero kung walang banal na espiritu, mahirapan ka. Kaya sabi ko, pag may tanong ka, anuhin mo lang ako kasi ako na unang nag-aral din yun nabasa ko siya. Ngayon, bigyan ko yung parang na hindi lahat Kristiyano, may mga tandaan tunay na Kristiyano,
Ang pagiging Kristiyano, yung ginagaya si Kristo. Nagawa niya ako. Ang tunay nating master, teacher, kung talagang bakit may Kristiyano? Si Yesu Kristo. Jesus Christus, kung sa Greek, sabihin, Yeshua ben Joseph, kung sa kanilang lingwahe, Jesus of Nazareth, sa kanilang lingwahe. Ibig sabihin, sinasabi ng Book of John, at ang salita ay nagkatawang tao. Hindi siya tao. Sa makatuwid, hindi siya tao. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, may mission siya sa lupa. Meron siyang pakay sa lupa. Tinatawag siya ng mga Hudyo noong unang panahon na Mesias. Kasi iniisip ng mga Hudyo, angkan ng Israel. Na siya na yung papalit kay David, kung kilala si David, hari ng Israel. Nasakop kasi sila ng unang panahon ng Roman Empire. Yung susunod na hari daw. Kasi Mesias daw, ang tagapagligtas. Pero hindi nila inaasahan ang tagapagligtas mapagkumbaba. Nakasakay nga sa bisiro nakasakay nga sa tapos napapansin niyo palaspas o sana sa katastasan. Inano siya hindi gagawin na siyang hari, ayaw niya. Sabi niya, ang kaharian ko hindi sa lupa, ang kaharian ko yung walang hanggan. Ibig sabihin, Kuya Chris at Ate Jane, meron tayong mission sa lupa. Sinasabi ni Haring Solomon, si Haring Solomon pinakamayaman, nasa kanya na lahat. Sinabi niya, walang kabuluhan ng buhay na to Ang buhay daw ay pakikipaghubulan lang sa hangin. Ngayon sabi niya, ang kautusan, kailangan matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang kautusan. At sino ba ang salita ng Diyos na dapat nakatakutan at sundin? Yung pinadala niyang anak, yung nagkatawang tao. Siya yun Yung buong Biblia po, ito po mga giliw ko mananood, itong Biblia pong ito, ang pinaka-sentro nito, walang iba kundi ang anak ng Diyos, si Jesu Cristo. From the book of Genesis, from the Pentateuch, from the Torah, mga holy books na binabanggit ko yun, mga holy books po yun. From the Old Testament, from the New Testament, from the whole Bible, the Holy Bible, this is 66 book of Protestant, and the other books na pinapaniwalaan ng ibang sekta. Pero pinakaano dyan, Kristo. Walang iba kaligtasan. Matutunan nyo naman lahat yan kung wala naman kayong Kristo. Wala. Pag-ibig, sabi nga, makantan ko man lahat kung walang pag-ibig, walang kabulan. Ano ang tunay na pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay sa anak ng Diyos na buhay. Kayo pagsunod doon, kung sinusunod mo na talaga siya, ginagawa mo na yung kanyang mga sinasabi. Na mag-ibigan kayo, magpatawaran kayo, maglingkuran kayo, ay isa ka ng ganap na Kristiyano. Doon nagsisimula. Umpisa pa lang po. Magiging ka ng, kung tawagin nila. Ang Kristiyano nung araw, nire-review lang po natin yung mga pinagtanakay ng unang discipleship nung una. Hindi para, Kristiyano, mabuti. Hindi po ganun yun. Sa Book of Antioch, mabasa natin, tinawag silang Kristiyano para laitin. Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Kasi po ang Kristiyano nung araw ay pinadidirian at kulto sa kanila. Ibig sabihin, bagong pananampalataya na naman. At isang lapastangan si Kristo kasi nag-ano daw na Diyos. Hindi lang maunawaan yung bagong revelasyon ng kung ano pananampalataya meron to. Ito na yung katuparan ng kasulatan ng Book of Isaiah. Mabasa natin na. At ako, sabi ng Panginoon Hesus Kristo, nung binabasa niya ang scroll, at nasa sinagog siya, naganap na ang sinasabi sa kasulatan. Kasi kung babasahin niyo yun, pinarusahan siya para sa ating, ibig sabihin, naging kawawa siya para sa atin Napako nga siya sa krus Isa yung katuparan, siya yung darating. Hindi na maunawaan yun. Ngayon, mapanag tayo, nababasa natin. Sa panahon natin ngayon, babasahin mo, unawain mo, Holy Spirit. Mapanag tayo, sasampalatayanan mo na lang. Ang kailangan mong gawin, sumunod. Pero mahirap, di ba? Sumunod. Panahon nila Managkasala kayo, mag-aalay ka ng baka May pampakatay ka ng baka. Kaya Chris? Pati nga anak, alay pa nga para sa Hindi, ibig sabihin ko, ganun ka kayaman, magbigay, magpakatay ka, kada kasalanan mo, magano ka. Ibig sabihin, ganun kamahal.
ang kabayaran. Di ba tayo may utang sa tao, may utang sa ano? Tayo lahat may utang sa Diyos. Yung kasalanan natin, binayaran ni Kristo. Ngayon, itinuro ko sa inyo yung pagiging Kristo. Ngayon naman sa pangalawang aral natin, second session po natin, mga tanda ng tunay na Kristiyano. Mga tanda ng tunay na Kristiyano. Una, ano ang pagiging Kristiyano? Sa susunod na pag-aaral, ikatlo, mga karapatan at tungkulin. Sa susunod na ikaapat, ang pagbabasa ng Biblia. Sa ikalimang pag-aaral, ang pagbabautismo. Sunod naman, ang pananambahan, ang pagiging totoo, pagsasamba. Tuturuan ko kayo talaga. Kada hindi tayo nakakasama yun. Hindi. Kasi, matututo kayo kada punta nyo sa pananampalataya, matututo. Kung mga estudyante, may makukuha kayong kaliwanagan sa akin na may ano. Ngayon, kaya ko inulit kasi wala ka noon. Binigyan ko na kayo ng glimpse. Hindi po ang Kristiyano ay para nung araw kundi sakripisyo. Papatayin kaya noon pag sinabi Kristiyano ka. Ikaw gusto mong mabuhay o mamatay? Mabuhay, no? Pero hindi sila pinili na kamatayan eh. Pinili nila si Kristo. Ibig sabihin, handa silang mabuhay para kay Kristo. Ang mamatay para kay Kristo. Kaya sila kahit patayin sila, gupitin, talagang nananindigan sa pananampalataya. Tayo ba, pinapatayin ka ba ngayon? Hindi pa naman, di ba? Kaya ang struggle mo pa lang, sarili mo pa lang, kasalanan pa lang natin. Hindi pa tayo hinahagupit. Kaya Chris, kayo binaano sa akin, ba't nagsalita ng minsan parang natural. Nung unang panahon niya, pinahihirapan ng Kristiyano eh. Okay. Ang mga tanda na tunay na Kristiyano, bubuksan ko pag-aaral natin. Maraming tao nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit ang katotohanan na hindi totoo. Mayroong mga tanda siyang tunay na Kristiyano, narapat lamang na sino magsabing kasunod ni Kristo ay mapatunayan ang mga ito. Ikalimang Timoteo 3. Di pa marunong magbasa si Kuya Chris ng Bible eh. Pero pag binababasa ko siya, nalalabo mata niya. Hindi mo bigyan ng isang brad kasi nandun sa baka dinala ni Nora yun. Sa susunod, Iris. Ito kay Cassandra na lang ibigay kay Bibi Jean. Wala pa akong ano dito eh. Sa susunod. Big deal. Sa susunod, i-ready ko yun ha. Ikalawang Timoteo 3. Hindi mo mapipili si Jane. Siya magkukusa niyan. Siya magkukusa niyan, Kuya Chris. Hindi mo pa mapipili. Ngayon, Sister Jane, nag-o-observe ka pa lang sa pananampalataya. Tinitingnan mo pa lang ako, anong ginagawa nila. Nag-observe mo. Kahit tumananood natin, nag-observe pa lang yan. Mga katrabaho ko yan, pero hindi nila alam kung ano nasa puso ko. Hindi nila alam baka sila nanonood. Malay mo, tinatawag sila ng Panginoon din para sa buhay ng walang hanggan. Ikalawang Timoteo 3:5. Ito, basahin ko, 5. Na may anyo ng kabanalan na tapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ganitong tao. Duruin nyo, may mga ganun pa, mapagpanggap. 7. Na lagi nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakarating sa pag-aaral ng katotohanan. Nakuha nyo? Yung verse na yun, na sinasabi, meron pala mga sa loob ng simbahan, mga na aral ng aral, hindi nakarating sa katotohanan. At meron naman daw, nagkukunwari kapatid, nagkukunwari hindi naman. Hindi sa puso. Ano ibig sabihin ko nun? Sorry. Nag-pretend lang. Ano ibig sabihin ko noon? Hindi lahat ng sa simbahan ay masasabi nating Kristiyano. Sabihin natin, Metodista, Baptist, daming reliyon niya, di ba? Katoliko, Mormons, kung anong Kristiyano daw sila eh. Ngayon, paano masasabing Kristiyano? Sa bunga. Anong puno namin to? Di ba manggang Indian yan? Mamunga ba ng apple yan? Mamunga ba ng grapes yan?
kung mangga nga yan. Mangga. Tapos, Ngayon, kung ang tinanim, tinuturo ko sa inyo, namunga sa inyo ng mabubuting gawa. Kasi, ang mabubuting gawa kasi hindi yun yung kaligtasan. Bunga yan ng pananampalataya nyo na kayo ay naligtas sa Panginoon. Gumagawa kayo ng kabutihan at kabanalan dahil kayo ligtas na hindi nauuna yung pagkukunwari. Ang pagkukunwari, kunyari, pray tayo, pray. Bible. Ha? Palabas lang. Ha? Kasi hindi na una yung kaligtasan. Nakuha niya ako, Kuya Chris. Kaya gusto kita kayo, Chris, na... tulad nga yung mga ganun, brother. Makikinig lang tayo doon, pero hindi naman sila sa puso. Ganun lang. Kaya nga gusto kitang tapusin mo yung mga ano, kasi hindi ka pa Kristyano. Tinatawag mo akong brother, tapos tinatawag mo akong sister. Pero hindi pa naman talaga, inaano ko lang yun para kayo talaga ay maingganyo pa, magpatuloy. Diba? Yung sa Lord's Supper, ano naman katotohanan nun? Bawal pa talaga tumanggap yun nung hindi pa talaga bautismado. At talagang ano. Ngayon, gusto ko lang talaga ma-encourage sila na magpatuloy. Hindi ko naman para ang Diyos lang naman na nakakilala sa kanila. Sabi ko, tanggapin nyo yan, hatol nyo sa inyong sarili, pero hatol yan. Pero kung totoo kayo sa sarili, Diyos lang nakakaalam. Pero hindi ko para pigilan. Yung iba sa sarili, pinipigilan eh. Ay, wag muna. Wag muna daw, kasi hindi ka pa... Sino ka? Para pigilan yun. Ang maghihindi sa sarili, siya mismo. Ay, sabi, kagaya ng tito ko, si ito. Talagang nirespeto ko naman kasi hindi naman talaga siya Kristiyano. Ba't siya tatanggap nun? I respect kasi talagang hindi pa talaga niya ano. Pero ganun din yung sa pananampalataya. Mas maganda yung totoo. Nakuha niya ko. Mas maganda yung totoo kasi sa sarili mo. Sister, brother, wala ka pastikan. Yung pastikan, yung ano totoo. Pag nagalit ako, galit ako. Pag masaya ako sa'yo. Kasi, hindi, nakita ka, bait-bait. Sister, brother. Pag wala tayong gagawa. Wala tayong, sorry for the word. Totoo, may mga word talaga para ayusin ang tao. Wala tayong, huwag nyo natin lokohin ang sarili at kapwa natin. Ha? Pag Kristiyano tayo dumadalo sa ganitong gawain, makakarinig ka talaga. Pag kunyari matured ka na, makakarinig ka talaga sa akin ng words na talagang tatago sa puso mo. For example, for the word sa Corinthians, alam niyo po ba ang Corinto, kung ano ang lugar ng Corinto? Kadaming prostitute diyan. Yung sa Bible, mga manood. Pag mababasa niyo po ang Aklat ng Corinto na sinulatan ni San Pablo, Aklat ng Corinto, alam niyo ba kung background ng Corinth? Baka wala sinabi mga kasalanan niyo. Kasi doon, live prostitution. Sabihin niyo, nanonood kayo ng porn, o gumagawa kayo ng kung ano nung kalasingan, o ano. Doon po, live. Isabihin ko, talagang yung kasalanan, rampant. May sinasamba sila doon, kung sino ba yung Diyos yun, na inaalayan nila ng pagsamba sa, parang maling Diyos eh. Inaalayan nila mga prostitute. Diba? Ginagawa na nilang ano, may tawag pa nga sila doon eh, na way of the Corinthians. Ibig sabihin, kung gusto nyo magpakasaya, pumunta lang kayo doon sa lugar na yon at talagang yung layo ng laman, mga ano nyo. Ibig sabihin yung makamundo, nung ancient times, kung yun na ngayon, may ganun na, abay, lalo na noon. Lalo nang masama ang tao noon. Buruin nyo, wala palang pinagbago ang tao noon at ngayon. Kung gaano kasama na noong araw. Ngayon, hindi, wala. Sabi ni Haring Solomon, walang pinagbago daw. Kung ano nangyari noon, nangyayari na rin ngayon. As sinabi ni na nangangaral kasi si San Pablo, nangangaral. Ngayon yung nangangaral si San Pablo, sa mga taga-Korinto, dito pa nga nabuo yung pag-ibig eh. Ang pag-ibig ay, doon niya pa nga ano yung words na yun, yung mga, ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Doon niya pa nga ano yung mga katagang yun eh. Ang ibig ko sabihin, brother, sister, napakasama ng Corinthians. Pero, anong ginawa ng Panginoong Diyos? Sabi ni San Pablo, sa mga taga-Korinto, sa lugar na yon, naka-aral ng katotohanan, nalaman na yung Diyos.
Naunawaan na yung langit. Bumabalik pa rin sa, kasi nga, sobrang sama ng lugar na yun eh. Pero yun nakapekto yung lugar, di ba? Sobrang sama ng lugar ng Corinto. Sobrang puro, Ibig sabihin pala, bro, Corinthian. lugar yon, Ano pala yan? lugar. Sa Greece yan. Ngayon, sabi ng San Pablo, tangang-tanga na ba kayo, mga taga-Corinto? Gupte mo. Nagalit. Sabi niya, kayo yung galing sa laman, nakamit nyo ng Espiritu, babalik na uli kayo sa laman. Sabihin, maging si San Pablo, nag-ano na rin eh. Sabihin niya, kasi pagmamahal yun eh, na minsan nagagalit ka sa na, bakit wala kayo natutunan? Wala pa kayong, hindi pa kayo nagbago. Diba? Minsan, sa mga simbahan, lumalayo yung mga miyembrong ganyan pag nagsasabi ka ng totoo. Diba? Ayaw mo mabago kasalanan mo. Dapat nga matuwa ka kasi nga, totoo yung simbahan na yun. Pag nakarinig ka ng, sige, magpakayaman tayo. At tayo'y magparami. Marami nga, puro naman masasama, mga peke. Diba? Magparami tayo, puro peke. Ang gusto kong mangyari sa ako pinagkatawalaan ng Diyos ng samahan, gusto ko tunay. Kaya nga, as mas possible, bahay-bahay. Ang gusto kong simbahan mangyari, hindi yung malalaki big church, mega church, yung mga nagpayaman na lang. Ang gusto kong mangyari, kada bahay may chapel. Kaya ako. Kada bahay may pamilyang Kristiyano, bahay-bahay. Kaya sabi ko, kasi ako mapunta ako sa Hulog Langit. Sana may Kristiyano dito, magtayo ng simbahan. Mapunta ako din sa lugar niyo, Ulong. Sana may simbahan niyo. Hindi para sa akin yun. Para sa inyo yun. Para sa pamilya niyo yun. Sana may tumayong mga ngaral dyan. Sabi ko, maging pastor ka sana. Inaano ko eh. Kasi, hindi ko kaya ako lang. Kailangan mag-multiply ko sarili ko. Kaya nga ako nangangaral lang ganito. Para kayo rin, mali nyo, Sister Jane, Brother Chris, kayo pala tinawag ng Diyos na maging aktibong misyonaryo. Mapadala pa kayo sa ibang bansa. Hindi, alam mo, Diyos yan eh. Wala imposible sa Kanya eh. Ha? Pag gusto niyang, malay nyo, padala kayo sa ibang bansa para maging Kristiyano doon. Para mangaral. Hindi mababago buhay nyo. Bukod sa mababago buhay nyo, maging purposeful, naging ibang bayan kayo. Marami pa naging Kristiyano sa pamagitan nyo. Nakahanap buhay pa kayo doon na, hindi mo pa sarili kasi kailangan naman talaga natin yung alam niyo, nahanap buhay talaga. Pero hindi yung pinaka-main purpose natin. Unahin natin yung spiritual. Sunod, nakuha niyo ako, bago natin makamtan yung langit, yung sa Panginoon Diyos, kailangan maging totoo muna tayo. Kasi nasusulat, talagang may peking tao na. Ako, hindi ko kayo hinuhusga, nasulat din eh. Sabihin, may mga nagpapanggap palang mga alagad o Kristiyano. Hindi lahat talaga. Kaya minsan napatong simbahan na to, paglabas sa simbahan, nagmumura. Paglabas sa simbahan, ay nagiinom. Tao lang kasi yung mga yun eh. At walang perfecto. Ako, wini-welcome ko yung mga makasalanan. Kasi sa Bible nga, may mga makasalanan din naman eh. Pero ang unexpected dyan, pag tumatagal ka na dyan sa ang mangyayari siya dyan, nagkakaroon ka na ng improvement. Alam niyo yun? Nagkakaroon na ng, ikaw na mismo sa sarili mo, sasabihin mo, ayoko na. Gusto ko na magbagong buhay talaga. Ikaw na mismo sa sarili mo. Sawan-sawa na sa kuwan. Hindi, mawawalan ka na talaga ng sa buhay na napakalaking tulong nga eh. Biro mo, hindi ka nagagastos sa pag-iinom mo. Di ba? Mapupunta na ngayon sa pagbaon ng anak mo ngayon. Basta napapaganda. May magandang epekto po. Ang isang tunay na Kristiyano may binagong buhay. May binagong buhay. Tandaan natin. Sa unang Korinto 5, versikulo 6, basahin natin. Mas maganda kasi may tagabaso ako eh. Ayan, nakaka-relate na kayo sa akin kung yung binabasa ko. Lugar to, no? Lugar na may mga Kristiyano. Pag sinabing mga sulat. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kabanatay 5, versikulo 1 ng Tama ba ako? O, tama. Mga totoong tao po ito. Totoong nangyari po ito. 5:1. Sapagkat nalaman namin
na kung masira ang aming bahay, tama ba? Okay. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Ito yung pangako sa Kristyano eh. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik na nangag na nasang mabihisan kami ng tahanang mula sa langit. Na kung mabihisan ang mga kami na yaon ay hindi kami mga susumpungang hubad. Sapagkat tunay na kaming nangasa tabernakulong ito ay nagsihibik. Hindi niyo maintindihan si may ano to sa lumang tipan eh. Na ay nagsibik bibitgatan. Hindi na ninanasa namin maging hubad, kundi ninanasa namin kami bihisan upang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ngayon, ang gumagawa sa amin ng bagay na din na ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng pagtoo ng Espiritu. Nakuha niyo ba? O hindi niyo nakuha? Ibig sabihin nun, ibibihis niyo si Kristo. Ibibihis niyo yung bagong buhay. Temo, hindi na nila hinahangad yung... Basta ang tunay pa ng Kristiyano, ibibihis niyo si Kristo. Ibig sabihin, ipamumuhay niyo yung... Ano yun eh, hindi niyo maintindihan agad sa spiritual na ano eh. Kailangan yung magbihis ng kabanalan. Magbihis ng patungkol sa Diyos. Ngayon, may pangako eh. Bahay na hindi gawa ng kamay. Bahay na, ibig sabihin nasisirang, tandaan nyo, nasisira lahat ng bagay sa mundo ha. Walang permanente ha. Di ba, bahay natin, minsan pag squatter, bulldozer yan eh. Pag hindi ka nakabayad ng tax, baka singiling ka ng gobyerno. Talagang walang permanente. Kaya tayo, pero pag ikay Kristiyano, meron kang pangako sa darating na buhay. Ngayon, sunod, ang tunay na Kristiyano ay may pagpananasa. Kung kanina may bagong pag-asa, ngayon naman may bagong pagnanasa. Ito, basahin naman natin to. Pwede nyo basahin dyan yung ano po, 2 Korinto 5, versikulo 9. Ayun, basahin nyo rin po yung, babasahin po natin yung Colosas 3, 1, 4. Alam nyo ba't binabasa natin ng Biblia? Ito basihan eh. Ito yung pruweba natin na talagang totoo sinasabi natin. Colosas, Aklat ng Colosas, Kabanata 3, versikulo 1 hanggang 4. Ito po. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hahanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa taas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayong nangamatay na, at ang inyong buhay ay nangatagong kasama ni Kristo. Kung patay na kayo, nagawa pa kaya kayo ng anumang bagay na masama? Patay na nga kayo eh. Di ba hindi na? Ay, nabubuhay na dapat kayo kay Kristo. Hindi na sa kasamaan. 4. Pagka si Kristo ang ating buhay ay mga mahayag, ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Tiriin nyo. Kung magaganap sa inyo yung aral na yan, maliligtas kayo. Yung kalangitan. Hindi mo na hinahangad yung mundong ito, kundi yung buhay na darating. Pag ginawa mo yon, magkakaroon ka ng yung sinasabing kaligtasan. Yung kaluwalhatian. Yung kaganapan. Di ba tayo walang kakontentuhan? Yung walang kakontentuhan sa puso mo. Gusto mo yumaman na yumaman, masiyahan na masiyahan. Kaya tayo nagiging masamang ganon at hinaharap natin sa mga maling bagay eh. Hindi natin alam na sa Diyos pala solusyon eh. Kailangan nyo lang makilala ang Diyos talaga. At talagang magiging masaya kayo sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay may panibagong lakad. 2 Korinto 5, versikulo 7. Siya ay may bagong gawain. Mga gawa, Kabanata 1, versikulo 8. Nang hihikayat ng tao,
Basahin natin, 2 Korintos 5, versikulo 11. Nanghihikayat yung ginagawa ko. Pag Kristyano ka pala, hindi mo pipigilan. Gusto mo may makikinig din talaga. At may ibang maliligtas din. Yan ang tanda ng Kristyano. Kapag ikinangangaral na rin, na talagang gusto mong mag-share din. 5. Ako, timo, gabi na, gusto ko pa rin mag-share. Kasi, gusto nga, wala kasing pinipiling oras to eh. 5. Tsaga lang, mama, kasi alam kong wala pa kayong interest dito ha. 5-7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad na kayo'y walang lebadura sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay nahain na sa mga tuwid bagay si Kristo. Ang sinasabi dito, yung lumang alam niyo yung sa masan pinapay. Masan, kung kayo nagbe-bakery. Oh. Yung lebadura tinatawag, yung pampalsa. Oh. Alisin nyo yung lumang lebadura, lumang pagkatao yon. Yung lumang kayo. Alisin mo na yung lumang ikaw, Chris. Di ba? Hindi pwede paghaluin. Ikaw, ma'am, maligo ka, subukan mong maligo ka, magsuot ka ng damit mo na pinagsuotan mo. Di ba, parang mabaho ka pa rin. Di ba? Magbihis ka ng bagong damit, ng bagong laba. Ganon din sa tinapay. Pag mo nahaluan ng lumang lebadura, bago lahat. Yung sinasabi dito na yung hinain ni Kristo, sapat na. Yung kaligtasan, maniniwala na lang kayo sa Panginoon. God, pag kayo naniwala, kusa na kayo susunod sa Kanya, mababago na buhay nyo. Yun yung bagong buhay na lalakaran. Lalakaran nyo yung bagong buhay na yun. Hindi nyo pwede pagsabihin, Kristiyano, sabihin ikaw ikaw pa rin yung luma. Kaya nga sa Panginoon, kaya nga Lord, susundin natin siya. Ano ba ang Lord? Ha? Sa mga Kastilyo yun eh. Yun yung mga Panginoon na my Master, my Lord. Yung mga unang panahon. Kung hindi nga sila makatingin sa kanilang, kung sa ano nga natin, sa mga boss nga sa lupa eh. Kailang naganang tayo eh. Lalo pa yung salitang Lord. Talagang ano yan, hari yan. So, di mo susundin? Makapangyarihan sa lahat, di mo susundin? Oh. Binasa ko lang yun ha. Siya ay may bagong hangarin. Pag luwalhati, ang hangarin mo, luwalhatiin ng Diyos. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Red horse. Ha? Glory to God, John. Oh. Glory to God, Josie. Oh, Bisyo. Kasi sinasabi na salita ng Diyos, whether you eat or drink, do it for me. Kung anong gagawin mo, sasabihin mo, kung talaga ang laman ng puso mo at isip mo, Diyos, si Kristo, naku, makita mo palang naku, masama yan. Parang ikaw na mismo, kasi ang puso at isipan mo, Diyos na, magkukusa ka na. Naku, ayoko niyan, lalayo ko sa tropang ganyan. Ayoko makiupo dyan. Kasi meron ka ng banal na espiritu, may salita ka ng Diyos na gusto mong gawin. Ang gagawin mo lang, free will mo, sundin mo. Yun ang tulong mo. Sumunod ka na lang sa utos ng Diyos ngayon. May bagong motibo, may bagong pagnanasa, walang pa kunwari. Yung kagaya muna, talagang binago ka na. Bagong pagnanasa, bagong layunin. O, may pag-ibig na ni Kristo. Ang pinalit mo, puso ni Kristo. Kapag sinatawa yun sa'yo, para si Chris talaga. Para si Kristo siya. Parang yung kaharap mo ngayon, si ma'am, o kaya makakakilala ngayon sa'yo. Hindi ka natatawanan, hindi ka na mamamangha sa buhay mo ngayon. Para si Yesu Kristo to. Kasi, ang pag-ibig niya para si Kristo eh. Kapag mahal, hindi siya selfish. Nakiwan niya, binago na yung puso eh. Sunod, siya ay may bagong ugnayan sa Diyos. Anong ugnayan? Anong relasyon niya na ngayon sa Diyos? Ha? Sabay Ikaw ay anak na ng Diyos. Juan, Kabanatay 1, versikulo 12. So, baybayan lang po natin mga manonood kasi talagang, malapit na naman po tayo Juan, Kabanatay, saan na ba tayo? 1, versikulo 12.
Tatapot ang lahat ng sa kanya'y nagsisitanggap ay pagkakalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Anong kailangan niyo, Kuya Chris, ma'am? Mister? Kanino kayo sasampalataya? Sa pangalan ni Jesus. Takot ang demonyo niyan. Ha? Demonyo ka nangangatal eh. Ba't ang tao ka? Takot ang demonyo pag sinasabi mo Yesu Kristo. Yesus Kristo. Banggitin mo yan. In the name of Jesus. Pag binanggit mo yan, sinasabi ko, nangangatal ang sangkademonyohan. Hindi nangangatal dahil sa yung pangalan niya kasi yun talaga yung kinakatakutan. Kinakatakutan talaga yan. Nagpapalayas ka ng demonyo sa pamagitan yan eh. Lalo yung matatakot ko yung buhay mo. Kristo na. Kung biruin mo, hari na mga hari, Panginoon, nananahan sa'yo, aba, kahit sino sigurong demonyo. Yun ang sagot ko ya, Chris. Para mapagtagumpayan mo yung demonyo sa'yo at sa paligid mo, kailangan mo si Kristo. Ngayon, hindi ikaw yung magaling ha. Si Kristo na yung nananahan sa'yo. Paano titira sa'yo kung marumi ikaw? Dapat bisita mo yan. Ayusin mo yung sarili mo. Ayusin mo. Panginoong Isu Kristo, dito ka, sa akin puso ka lang. Sa akin ka lang. Kung mahal mo ang Panginoon, iingatan mo ang buhay mo, sarili mo. Hindi mo yung papatay mo siya. Hindi. Aalagaan mo ito habang ikaw nabubuhay. Pag wala ng choice at talagang pinipersecute ka, kung mamamatay man tayo, kasi naranasan ko na po, imutik ng patay. Ay, sasabihin ko, kung ako sa Panginoon, mabubuhay pa ako. Kung hindi naman, iyon ang buhay ko, Panginoon. Yun lang yun. Doon lang yung pagkakataong iano mo na yung buhay mo kasi wala ka ng choice kundi ibigay mo siya. Pero yung ikaw mismo, ano yung buhay mo, ay kasalanan sa Diyos yun. Wala kang karapatang huwag mong gayahin si Judas Iscariote na alagad ng Panginoon, kasama na ng Panginoon na wala na ano. Bakit? Kasi nagpanin lang siya, patuloy pa rin siya nagkamali eh. Hindi siya nagbago eh. Di ba si Judas? Di ba kaya nga Judas nagpakaano sa pera, di ba? Sa pamamagitan ng paghalik. Sabi niya sa dote, siya yun. Binigay yung kapalit pera, di ba? Huwag natin pagkalit sa kayamanan ng Panginoon. Sa pansamantalang lang. Sunod. Siya ay makikianib sa iglesia na tuturo ng tamang pananampalataya. Mga Gawa 2:47. May sinasabi pa kanya, at idinadagdag ang mga naliligtas araw-araw. Ibig sabihin, nagsasama-sama sila. Kung ikaw ay totoo, sino maging kaibigan mo? Mga taong kaparehas mo na rin. Ikaw may makikiano pa rin sa mga sa mga masasama. Makikiano ka na lang doon sa masasama kung ang mission mo, abutin sila. Abang abutin, ipakilala si Kristo. Kunyari ako sa inyo, Kuya Chris, gusto ko pumunta sa Ulong. Yun ang pakay ko para ipakilala. Hindi para makisama. Maging ganun na rin ako gaya nyo. Yun, hindi ganun. Talaga makikita nyo na ako iba sa inyo. Ha? Makikita nyo, ako sa mga kapwa ko kapulisya na sorry siya mga talagang ganun, magkaiba na tayo ng yung mga good time, ay makikita nyo, iba na talaga. May diferensya. Kaya masasabing tunay ka Kristyano. May palatandaan ka iba ka sa iba Tuloy natin. Ikalawa, ang isang tunay na Kristyano ay may katayakan ng kaligtasan. Siguradong sigurado ka. Mamamatay ka na lang. Yes, Lord, kunin niyo ako. Wala ka ng doubt na mamatay ka. Kasi may buhay kang walang hanggan. May kaligtasan ka, Kuya Chris. Sunod. Ang isang tunay na Kristyano ay tiyak sa kaligtasan. Alam niya ito. Romans 8, verse 16, 17. Unang Juan 5, versikulo 11, 12, hanggang 13. Basahin niyo na lang po sa inyong mga bahay. Kung may mga recorded video naman po ito. Then, ang isang tunay na Kristyano ay may patutuan ng salita ng Diyos. John 3:16, very famous verse. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Tagalog, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa isang libutan. Ibinigay niya
ang kaisa-isa niyang anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ganun kamahal ka ng Diyos, oh. Binigyan niya ngayon, nag-iisa niyang anak, para pantubos. Hindi ko pa ba mananampalataya sa kanya, binigyan niya na nga para sa yung sarili niyang anak. Tapos, unang Juan 5, 11, 12. Ito po. Unang Juan, ito po sa unang Juan 5, 11. Labing isa, 12. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Tandaan niyo, ang buhay na walang hanggan na kay Kristo. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ano yung kapahamakan? Tama po ba? Pero pag lumapit kay Kristo, yun yung katotohanan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung ano, siya pala ang daan eh. Siya pala ang katotohanan eh. Siya pa ang buhay. Pa tayo sundin? Sumunod tayo. Follow the way. Siya ang daan. Diba? Kung ano pang pananampalataya nyo, pupunta pa kayo kay Buddha, pupunta pa kung anong relihiyon ba yun? O Islam, kung ano pang paniniwalang iba. Walang ibang relihiyong makapagligtas kundi si Jesus. Siya lang naman yun eh. Naguguluhan pa tayo. Ako ang daan, katotohanan at buhay. Ako ba? Hindi po, si Jesus. Ako rin, tagasunod lang din ni Jesus. Isinishare ko lang po si Jesus sa inyo. Kaya, wala akong pinangangaral, kundi sarili ko, si Jesus po ang pinangangaral ko. Simbahan ko bang chapel of worship? Hindi po, instrumento lang din po ang chapel of worship. Para lang marehistro sa gobyerno, pero si Jesus po talaga yan. Ha? Kami instrumento lang. Sana tayo maging instrumento lang din ng Panginoon. Para may maligtas din yung iba pa. Hindi lang tayo. Okay. Ang isang tunay na Kristyano ay may bagong damdamin. Lahat ng binago, isip. Lahat na eh. Siya ay may pagmamahal sa Panginoon. Pagmamahal. Number one. Pagmamahal. Gagawa ka ba ng hindi mo mahal? Ibig sabihin, gagawa ka ba ng kukumpuni ka ba ng bagay? O ako, nagtuturo, halimbawa, o ako nagpupulis. Nung una, hindi ko malang pagtatrabaho ko sa ano. Sabi ko, kung hindi ko ito mamahalin, nandito na ako, wala akong ano sa buhay na ito na sinisip ko kasi yung mga kasamaan ng ganito, yung bagete ko, ano yun. Sabi ko, hindi ko mamahalin. Ang mamahalin ko pala yung maganda, yung mabuti. Yung masama, iwawaksi ko. Halimbawa, sa pulis, di ba, maganda naman sa pulis, tumutulong. Dahil sa pulis naman talaga, tagapagtanggol naman talaga. Tagapagligtas naman talaga ng mga tao. Yun ang mamahalin ko sa trabaho yun. Pero yung masama, iwaksi ko. Di ba? Tama ba ako? Next, ganyan din sa inyo, kung ikaw ay tagatinda. Nagtitinda ako para marami makakain ng isda. Di ba? Parang meron ka ng purpose na maganda. Ako yung nanay, gusto ko maging masaya ang anak ko. Magiging may pag-ibig ka na nga. John chapter 8 verse 42. Siya ay may pagmamahal sa kanyang kapatunay naman na ba? Higit sa lahat. Mahal na mahal mo si brother. Mahal na mahal mo si sister. Higit sa lahat. Mas mahal mo pa nga sa kadugo mo eh. Bakit? Kay Kristo kasi yan. Once na Kristiyano ka na, pag-aari ka na ni Kristo. Ayun, kung mahal mo mahal natin kamag-anak natin, pamilya natin. Pero alam niyo ba, pag isa ka ng tunay na Kristiyano, kakalimutan mo lahat. At ang mas mamahalin mo na, ang Panginoong Yesus. Kaya, kung tayo yung sister talaga. Brother talaga. Ang turing mo sa matatanda na nanay tatay mo rin. Ang turing mo sa babae, hindi mo pag-iisipan ng yung mga mundong di ba? Pag mga dalaga, hindi mo pag-iisipan. Isipin mo dyan. Pag-iisipan mo mamahalin pag kapatid mo, di ba? Hindi. Ang gusto mo sa kapatid mo, magbihis ka na maayos. Kailangan meron ka ng paggalang, may ka na sa sa mga kalalakihan, ganun din. Kuya mo na yun. Yun ang samahang Kristiyano. Ayan ang mangyayari sa atin pag tayo halimbawa, marami nang naniwala sa samahan na sa Panginoon.
Yan ang magiging turingan natin. Brothers and sisters. Family of God. Turing mo sa matandang lalaki, tatay mo na. Sa matandang babae na. Mga kabataan, mabunso. Mawawala yung kahalayan. Ha? Ayoko na bagay yung mga masamang salita, ha? Yung mga offensive word kasi nasabi. Pero pag tayo-tayo lang, mababanggit ko yun. Kasi totoo naman talaga. Yung word lang na kahalayan. Mawawala. Yung mag-iisip ng masama sa kapwa. Di ba? Pinag-iisip ako ba? Nawawala sa akin yung pag-iisip ng masama eh. Kasi si Kristo nagsisalita sa inyo ngayon eh. Pag ako nagsisalita ng versikulo ng Bible, at hindi ako yun. Holy Spirit of God yun, nangungusap, ginagamit lang po ako. Next. Siya ay may pagmamasalita ng Diyos, mahal na mahal niya lang ito. Baka, itong Bible, talagang, alam niyo, treasure. Gusto niyo talaga yung mga word niyan, nilalaman niyan, para mapag-aralan. Ako, ate, siya sabi ko, na parang babae, mananampalataya ni Kristo. Di ba kayo tataka? Maraming uhaw na uhaw. At talaga, nagba-Bible school kasama ko ng mga babae. At yung ikilala pa nga babae, 70, umabot ng 70 plus years old. Nagsimula siya mananampalataya, 19 years old. Mula 70 plus years old, mananampalataya siya. Kung hindi pa tunay ang Diyos, magtatagal siya sa mananampalataya. Babae yun. Mula talaga siya hanggang tumanda na siya, mananampalataya pa rin. Ba't may mga ganun tao? Sabi, yun, tinitingala ko nga, babae to. Pero alam niyo ba dapat ang leader lalaki? Ha? Kasi si Kristo lalaki. Hindi talaga. Tayo unang nilalang. Tayo unang nilalang. Sila sa tadyang, totoo ba yun? Tayo ang leader. Hindi naman para maging magmalaki ka. Kundi, ikaw yung magli-lead. Hindi para magmalaki ka. Na abusuhin mo na yung babae. Hindi. Ikaw ang aalagaan mo ng babae. Yung babae naman, aalagaan niya yung mga anak natin. Na mga Yun ang role nila eh. Yung original. Yun ang role. Yun talaga. Hindi yung magtrabaho ka babae para sa akin. Hindi ganoon, Brad. Maunawaan mo ang Biblia talaga na maging responsable tayong tao pag naunawaan yung design. Kaya naman tayo, nagtatrabaho na ngayon si Mrs. Kasi ang hirap ng buhay ngayon, kasi nagawa rin ng kasalanan. Di ba sinabi ng Genesis, sa lalaki, mula sa pawis ng iyong mukha, ikaw ay kakain ng tinapay. Ikaw babae, maghihirap ka sa panganganak. Di ba totoo naman? Dahil po yung sa kasalanan lang. Bunga lang ng kasalanan, ba't tayo nagkandahirap-hirap na? Kaya tayo, dinadagdagan pa natin. Kasalanan pa rin tayo. Ulit, ito. Siya ay may pagmamahal sa kabanalan. Hebreo 12, versikulo 4. Iba yung kabanalan, pamumuhay pa rin. Walang kakaiba doon. Ang naging mahihiya yung tao sa'yo kasi nga hindi sila banal eh. Yung kabanalan, ano yung pagiging banal? Hindi yun yung sinasabing holy, may hello ka. Hindi ganun yun. Kabanalan, yung pagiging maka-Diyos mo. Mas inuuna mo ang Diyos kaysa bagay sa mundo. Kaya tuloy, wala ka nang oras eh. Hindi naman dahil nagpapakabanal o pakitang tao ka eh. Reliyoso tawag doon. Pero, ibang usapan pag banal, nasa Bible, wala ka nang oras sa mundo, kundi, halimbawa ko, ang pinapanalangin ko sa Diyos, huwag akong mag-asala sa isang araw. Lord, dahil mahal ko kayo, ayokong mag-asala. Sa isip, salita, sa gawa. Ang ginagawa ko ngayon, pinapalitan ng Diyos ang kabanalan, ibig sabihin, mga bagay na pakinabang, pakinabang na bagay, halimbawa pagtatrabaho, pagnenegosyo, na maayos pag-aaral. Walang nasasayang na oras ginagamit mo ngayon yung oras mo sa may kabuluhan. Kasi yung, naiinip ako mag-inom kaya ako. Wala ka manos ko kaya ako. Walang kabuluhan eh. Dagdag problema pa. Di ba? Yung opposite, nakita yung opposite. Yung isa may pakinabang, yung isa wala, di ba? Yun ang tao. Dalawa lang naman ang tao. Isang pa. Saka mapapansin mo pa yan, nahiwalay nalayo sa'yo. Lumalayo sila sa'yo kasi banal ka. Yun ang ibig sabihin. Tataka tayo. Kasi alam mo bakit, may espiritu kasi. Ayun, nalayo kasi. Alam ko yan eh. Tatawag ko minsan alam ko na sa kasalanan kapag ganun eh. Sabihin, nahihiya ka. Kaya, di ba, nag-struggle kayo, no? Lalapit kasi, nakainom, di ba? I-struggle kayo. Kasi itong si pastor, kayo. Bakit kayo? Kasi nga, meron kasi ako talagang
buti kung, tara, happy-happy tayo. Happy, tutuwa pa kayo siguro sa akin. Kung gano'n na pupuntahan, inuman, magdamagan, ay, pasensya na kayo, nakilala niyo ako, iba na ako eh. Ha? Noong unang panahon, siguro, maniwala kayo sa akin. Kung nakilala niyo ako, noong nauna pa akong panahon, ay talagang, nambabanat pa nga ako ng, sa kalasingan. Sorry ha, mga ginunod. Talagang palaway din ako, pag nakainom. Saka yung pinagmamalaki mo, Kuya Chris, nagawa ko na rin yung mga, yung mga bagay na hindi dapat gawin ng kabataan. Pero sabi ko nga, buti na lang. Hindi naman mabilis, pero sa nakikita ko ngayon, ang layo ko na. Ang layo ko na sa dating ako. Sana, kung nabago niya ako, at nabago niya yung mga nauna sa akin din, na naging ganito rin, sana kayo din, sana kayo din. Hindi ko na sinasabi pipilitin ko kayo. Nasa sa inyo yan. Okay. Siya ay may pag-ibig sa gawain ng Diyos. Ministry. Matthew 28 verse 18 to 20. At ang Panginoong Isus yung sa langit. Hindi ko na babasa, siyempre memorize ko eh. Sa langit, ang mga alagad niya. Humayo kayo. Sabi niya, inutusan niya. Mga alagad na iwan niya. Humayo kayo. At gawin yung alagad ko ang lahat. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. At naririto ko kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ay hanggang ngayon may Kristyano eh. 2,000 taon na nakakaraan mula 2026 ba ngayon? Ago, mula sa tumasa sa langit, sinabi niyo yung salitang yon. Gawin yung disipulo ko ang bawat isa. Bawat tao. Utos niya pa sa akin yun? Utos niya. Gawin niyong alagad ko ang bawat tao. Turuan niyong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Ginagawa ko ba? Kuya Chris, na nagdidisipulo, ginagawa ko. Later on, kung kayo na ano rin, natutunan niyo na rin yung mga bagay na dapat matutunan, kayo rin, gagawa rin kayo ng disipulo. Nakuha niyo ako? Dadami tayo. Dadami na totoo. Hindi dadami peki. Nakuha niyo ako? The law of multiplication. Ako magduduplicate ikaw. Ikaw rin magiging kagaya ko. Ikaw din, Kuya Chris. Magiging example niyo ako. Ikaw rin, magiging example ka rin. Gagayahin ka na mas bata sa'yo. O sino mang mapapangaralan mo. Kahit matanda pa sa rin sa'yo. Ganun yun, Kuya Chris. Hindi titigil nyo sa akin lang. Kailangan tuloy-tuloy. Kayo din, ma'am, sa kapwa nyo babae, mga kabataan, ganun din magiging mission nyo sa lupa. Na may pagmamahal na kayo sa gawain. Ito ministry to eh. Yung inirehistro natin sa at Chapel of Worship Christian Faith Ministry is a ministry. Ang ibig sabihin po ng ministry, gawain. Pinarehistro lang natin yan dahil kailangan sa gobyerno. Pero po yan, isa lamang to sa maraming gawain na ginagawa sa Pero ang mali lang dyan, pag kinalay mo na yan ay ginawa mo para sa sarili mo, dapat yan, isinusuko mo sa God. Hindi ka naman gumawa ng samahan para sa sarili mo lang. Ang nangiging mali ng mga kulto na nangyayari sa mga ibang samahan na nawawala sila sa original. Parang naano sila ng demonyo ba? Natalo sila ng demons dahil ang sariling Tandaan nyo, dapat dapat ang sentro si Jesu Cristo. Okay? Siya ay may pag-ibig sa pagtitipon o pagsamba. Gusto niya sumimba. Alam niyo, kagaya nito, isa, dalawa, tatlong magkatipon. Kasi ang mga nakikinig ngayon, ay naroon ako, kasama niya. Ang banal na espiritu, kasama natin. Hindi niyo nakikita siya eh. Pero alam ng Diyos, alam ng espiritu na narito siya. Ang Panginoong Jesucristo kasama natin, hindi niyo namamalayan. Pero yun, Panginoon ng mga Panginoon, nandito ngayon. Kung kayo'y kasama, kung ako, ikaw ma'am, ay naging Kristiyano na rin. Nandito siya ngayon. Kung saan man siya nandito ngayon, nandito siya. Kasama natin, nakikisalo sa ating pinag-uusapan. Bibigyan natin ng wakas. Ang mga ito ay ilan lamang sa tanda ilan lamang pala to. Hindi ko pa binanggit yung maraming versikulo kasi yung oras natin. Napakarami. Kung babasahin ko lahat sa inyo, abutin pa tayo ilang oras. Pero ito, ang tunay na Kristiyano ay nararapat na nagtataglay ng mga ito
sabihin yung mga binanggit ko. Kuya Chris, Christopher, kayo Ma'am Jane, Sister Jane, hindi ko inaano, kung yung mga sinasabi ko bang bagay, ay nakikita nyo ba sa akin? O ako na lang ito munang basihan nyo. Ako ba ay nabubuhay sa kabanalan? Ako ba ay nagsishare ng Word of God? Nagsishare po. Ako ba ay nagdidisipulo? Ikaw po yung disciple. Ako ba ay nagsisimba? Hindi lang nagsisimba, nagtayo ng ano. Ako ba ay naghihikayat? Ako, nanggaling ba sa akin lahat yun? Nanggaling po dito lahat yun. Nanggaling po lahat sa salita ng Diyos. Kaya masasabi natin, ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ko tinuruan ng sarili ko, yung ginagawa ko, naka-align sa Bible. Ginagawa ko, hindi ko namamayan, nasusulat na pala sa Biblia yung mga pinagagawa ko. Tanda ng tunay na Kristiyano. Ngayon, kung kayo magiging Kristiyano, hindi nyo rin mamamalayan, ma'am, sir, na kayo pala ay magiging kagaya ko na rin. Na hindi kailangan pilitin, hindi kailangan ay magiging mga ngaral na rin kayo, magiging sabik na rin kayo sa kabanalan, nang walang pilitan, kasi ang Panginoon, pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Okay? Tayo ay manalangin, at ito po ay sa programa natin. Inabot na po tayo ng gabi, kasi halagang ito lang ang oras nating kaya. At sa gilid natin, ito na nanonood. Ang gilid natin manonood, sana kayo nandiyan, mga viewers, ay hindi naman to para sa amin lang. O, si Ma'am Jane, nandiyan si Ma'am Jane. Saka yung magkaibigan na yan. Saka ang aking asawa, papahinga kasi pagod din sa eskwela. Ay mga anak. Ay ako naman, kahit wala akong tulog, alam niyo wala akong tulog mga kapatid, 24/7. Mula kahapon, 24 hours. Kasi turo ako hanggang ngayon. Ba't ka pa rin tatsagaan? Ba't ako may lakas? Lagpas 36 sa ako gising. Siguro pikit-pikit lang iglet, ganun. Ha? Bakit? Kasi gusto ko ginagawa ko eh. Ito ang pagmamahal ko sa Diyos at pagmamahal ng Diyos sa akin. Tingnan, walang kapaguran ang Kristiyano. Lahat ng ginagawa mo matatransform sa pag-ibig, sa pagiging totoo. Hindi mo kailangan magkunwari. Totoo ka talaga. At so, manalangin tayo. At nawa ay nakamit natin yung mga gusto kong ma-share. Hindi lang po ako nagsalita, kundi ang banal na Espiritu. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, pinapuri ka namin, pinapasasalamatan ngayon pong gabi sa ikalawang pagtuturo po ng pagdidisipulo po kay Kuya Chris at gayon din po sa kasama niya, si Ate Jane. Dinadalangin ko po ang mga buhay nila na inyo. Nawa po, gayon din po manonood namin na natagapagsubaybay ay maakay sa pamumuhay na sinasabi ng mga tanda ng pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano po ay, yan po ay hindi namin dapat na pakunwari o pinili lang namin, kundi ito ay kusang tinataglay na namin bilang totoo kaming tagasunod ni Jesucristo. Nawa bilang mga nagnanais po sila po nagnanais na maging alagad, nagnanais na maging Kristiyano rin po, kahit po na hindi nila kaharap, kahit hindi mo nila kausap, Ama, kayo ang kinakausap nila bilang Diyos na buhay. Nawa po, Ama, sila pong dalawa ay magkaisa, sila parehas na magkaibigan, ay magkaisa, natahakin po ang landas na pagsunod kay Kristo. Ngayon po, ang kapalit naman po nito ay hindi pagiging kawalan ng kasiyahan sa buhay o pag-iwas sa kanilang, kundi mas magandang buhay at tunay na may pakinabang sa lipunan at sa inyo. Tunay po, Ama, na hindi po kayo namimilit ng tao, hindi po kayo kailanman ay, alam niyo po ang iniisip namin, ang puso namin, alam niyo po ang kasalanan namin tinatago, alam niyo po yan lahat, walang nalilingid sa inyo. Bagamat ang bawat tao na nakikinig sa amin ay may pagdanasa din po, kaya nga po sila sumusubaybay, ay gabayan nyo rin po sila. Kayo na po ang bahala sa amin, sa mga problema po namin, sa pagharap namin sa araw-araw, sa mga pangangailangan po namin. Idinadalangin po namin ang mga ito na nawa po ay kayo po ang kumatag po dito. Panginoon,
inihiling po namin na nawa ay maging totoo kami sa inyo. Kami po ay laging manalangin nawa, lagi kami magdasal at talaga magbasa kami ng inyong banal na kasulatan. Tulungan niyo po kami, hindi po namin kaya kung wala kayo. At nawa po ay ingatan po kami palagi sa aming gagawin sa araw-araw. Nawa sa pagtulog po namin, kinabukasan po magkaroon kami ng kalakasan. Ingatan niyo po ang pamilya namin at palagi kami magtitiwala sa inyo at sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming hiling at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Maraming pong salamat, Brother Chris, saka Sister Jane, at dito na po pasamantala ang tapusin natin ang programa ngayon. Ay nawa po kayo ay na-bless sa pagsubaybay po. At sino man po ang may katanungan, sino man po ang may desire po na maging alagad din po o tagasunod ni Kristo, just PM me, just contact me in my messenger. Nandiyan naman po ang aking account na pwede niyong kausapin po ako regarding sa seryosong usapan po ito, seryoso pong bagay ito na kailangan natin bago tayo mawala sa mundong ito ay makamta natin yung buhay na walang hanggan. Nararamdaman na, kung tunay tayong mga Kristiyano, nararamdaman mo na ngayon, kahit mamatay ka ngayon. Ramdam na po. Pwede ka nang mabuhay sa buhay. Pero wag mong madaliin. Ang Diyos may plano sa iyo, ha? Ang Diyos may plano sa atin, sa buhay natin. Mabuhay o mamamatay, tayo ni Kristo Jesus. Okay, maraming salamat po sa pagsubaybay. Maraming po salamat sa pakikinig at panonood.